Hello po guys, part 4 na po to. Sana po tapos na. Pag hindi po natapos to, lagyan ko po ng 4B. Guys, so bali, yung pinaka-context po nitong video na to, yung original video nito, kasi gusto ko lang pong i-relate sa content ko. Gusto ko pong gawa ng version ng content ko. Sabi po kasi ng content creator na to, bakit daw po nung mga panahon na ganun? Kasi nasa Old Testament po to, biblically speaking din po to, biblically stories din daw po to eh. Tapos sabi po nung nagkikwento nitong content creator na to, bali, parang na-twist daw po yung kwento. Parang baka daw po iniba. Baka hindi talaga to nangyari pero nasa Bible daw po to. Kasi sabi nga po nung matuwid na pari at matutuwid na mga ngaral ng generation natin, kapag nag-umpisa po tayong magbasa ng Holy Scripture, umpisahan na po natin sa New Testament. Doon po sa New Testament, sa panahon ng ating Panginoong bigatin san. Huwag na po nating tingnan yung Old Testament kasi pinalitan na po lahat yun ng Panginoong Hesus ng bigatin san tsaka ng Diyos Ama eh. Kasi nga po, parang isinarado na po yun, tinakpan na po yun kasi gumawa na po ng panibagong plataforma ang bigatin san nung bumabasa dito. So sabi po ng content creator, ang ending po nito guys, nagtatanong yung gumawa ng content creator na to, na bakit daw po sa nakarumal-dumal na pangyayaring to ay pinahintulot ng Diyos na makatakas yung lalaking gumawa talaga ng krimen, tapos iniba niya yung kwento, tapos eventually po nagsuffer po yung mga mamamayan ng mga lugar na yun, ng mga bansang yun, nag-away-away, nagka-civil war dahil sa kasinungalingang ginawa ng lalaking to. So, ang POV ko po dito, ang discretion ko po dito, kaya po yun ipinahintulot ng Panginoon. Kasi di po ba, biblically speaking, isang araw lang po lilitisin ng Panginoon ang humanity, ang buong mundo. Lahat po ng gumawa ng kawalwala, ng kasamaan, ng karumal-dumal na kasamaan nung unang panahon at itong huling generation natin, isang araw lang po yan lahat hahatulan ng ating Creator. Yun po yung pagkakaano ko, bahala po kayo kung gamitin nyo po yung discretion nyo. Ito po, kaya ko po ito itinawid. Kasi may life lesson po ito eh. Kasi napaisip po ako na yung pong mga pangyayaring yan po yung pinaka naging ugat na magpahanggang ngayon yung mga bansang yan. Nung una pong bago-bago pa, yung mga 1990s, maluwag pa pong pumunta sa mga lugar na yun eh. Ngayon po, naghigpit na. Hindi mo na basta mapapasok yung Holy Land, mahigpit na po. Marami na pong mga chichiburitsing kakailanganin bago mo mapasok yung lugar na yan. Kasi nga po, marami pong nagtitwist eh. Marami pong mga kwento-kwentong natitwist. So, para po sa akin, gamitin po natin yung discretion natin. Sundan nyo pa po, may dagdag pa po akong konti. Thank you po for watching. To God be the glory po. God bless us all po.